Unti-unti nang pumapasok ang resulta ng botohan sa pagkapangulo sa Amerika. Dito po sa ating interactive map mula sa Reuters News Agency, makikita ang mga states na nakakulay pula. Ito po yung mga bumoto pabor kay former US President Donald Trump. Katulad na lamang dito sa Texas, sa Idaho, sa Utah. Samantala, yung mga nakikita naman po nating kulay asul, katulad dito sa Washington, nakapapasok lamang dito sa Colorado at sa New York, ayan po yung mga bumoto sa Democrat candidate na si US Vice President Kamala Harris. Yung nakikita nating medyo kulay gray, ibig sabihin po niyan ay reporting na or they're about to transmit yung resulta ng botohan dyan sa mga state na yan. At isa sa mga pinaka-hinihintay na resulta ay ang sa Pennsylvania. At kanina naman po, bago magsara ang botohan sa Washington, D.C., nayanig pa sila ng tangkang pambobomba. Live mula sa Washington, D.C., magbabalita si Jovi Francisco. Jovi, kumusta dyan? Cheryl, magandang gabi mula dito sa Washington, D.C. Update lamang at tungkol sa sitwasyon ng dalawang kandidato na inaantabayanan natin kung ano at ilan yung mga papasok na boto sa kanila. Si dating Pangulong Donald Trump ay nasa Florida at merong watch party doon. Samantalang si Vice President Kamala Harris ay nandito sa Washington, D.C. Sa Howard University. It's like mga 4 stops away mula dito sa sentro ng D.C. At nandoon yung kanyang mga supporters, may watch party dito. Pero hindi pa doon nagpapakita si Vice President Kamala Harris doon at sinasabi na ang kanilang word na ginagamit ay may silence from the headquarters because they're still crunching the numbers na pumapasok. Tulad nga ng pinakita mo sa iyong wall ngayon bago tayo pumasok. Pero yun na nga, ngayong hapon ay maghapon nga tayong nagbantay ng pagboto ng mga taga-Washington, D.C. At bago nga nagsara yung botohan sa Martin Luther King Public Library dito po sa Washington, D.C. ay kinailangan pong palabasin ng mga otoridad ang mga botante at media mula doon sa voting venue. Ito ay dahil sa isang bomb threat at sandali lang naman ito naantala Cheryl, yung pagboto nila dahil agad din namang nag-resume yung botohan matapos dumating mga pulis para masigurong walang dapat ipangamba ang lahat ng naroon. Isa lamang ito sa maraming bomb scare na naganap sa iba't ibang parte ng Amerika. At sa iba nga lang ay medyo tumagal yung pagkaantala ng botohan. Samantala ngayong gabi naman habang hinihintay yung pagsasara nga nitong botohan sa iba't ibang polling precincts ay medyo may napuna tayo habang tayo nagla-live kanina, Cheryl, doon sa US Capitol. Kapuna-puna kasi naging mahigpit yung pagbabantay doon at ito ay para maging mahirap na naman daw yung pagtitipon ng mga tao dyan tulad nung naganap noong January 6 na insurrection na kailangan tinatawag. At habang inaantay din natin ang resulta ng botohan ay nakausap natin si Philippine Ambassador to the US, Baser Romualdez. At ang sabi niya sa interview, medyo mahaba interview pero isang parte doon, kahit sino daw ang manalo sa halalan na ito at sila'y nag-aantabay din at nag-monitor tulad natin, manatili daw na matibay ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. The excitement coming from the Filipino-American community is the fact that as you know, elections for us Filipinos has always been one of it's probably a continuing it's like a celebration, so to speak, in one way or the other. But most Filipino Americans look at this election as an opportunity for them to express how they feel about their current situation. Like for instance, on the issue of the economy, of course, is very important for many Filipino Americans. The issue on the immigration. Alam mo, Cheryl, sinabi rin sa atin ni Ambassador Romualdez na sila ay bilang embahada ay naghahanda na sila ng congratulatory note or message kung sino man ang lalabas na mananalo doon sa nag-race to 270 na dalawang kandidato.
Jovi, as of this time, ang nakikita natin sa ating latest feed ay si Kamala Harris, Vice President Kamala Harris, ay mayroon ng 165 electoral votes. Samantalang nangunguna pa rin si dating President Donald Trump with 211 electoral votes. Pero masasabi ba natin na napakaaga pa para malaman kung sino talaga yung mananalo? Ano-ano pang mga state ang hindi pa pumapasok o yung pinakamahalagang binabantayan na magiging advantage dito sa dalawang kandidato? Magiging general ako sa sagot ko dyan, Cheryl, based doon sa pag-monitor natin sa iba't ibang local media na nag-aantabay din dyan sa pagpasok ng mga boto. Too early to call ang karamihan doon sa mga inaantabayanan pa. Pero sabi nga nila, kaya tahimik daw, hindi dahil walang pag-asa na yung kampo or yung headquarters ni Vice President Kamala Harris, ito ay dahil nais silang masiguro dahil may hope pa sila na yung mga natitira na hindi pa talaga or hindi pa nakokol na mga lugar ay mapupunta sa kanila. So yun ang inaantabayanan. Sabi nga nila, Cheryl, ngayon ay 11:38 ng gabi dito. Wala daw tulugan kasi hindi katulad ng nakaraang eleksyon nila na umabot hanggang weekend ng bilangan. Ito ay pwedeng, sa bilis nito ay pwedeng may maganap na maya-maya o madaling araw. Okay, hanggang anong oras or ano ang tansya natin, anong oras natin malalaman ang resulta? Sa nakita ko doon sa iyong wall ay parang meron lang inaantabayanan dyan at least 3 yata ng mga swing states or battle states na kailangan nating tignan kung papasok na ngayong magdamag. So, Cheryl, walang tulugan. Hayaan mo, kahit matulog ka, magbabantay tayo dito. Ikaw ang hindi matutulog. Kasi kami gising at naghihintay dito. Pero tama ba, Jovi, na isa sa pinakamahalagang state at binabantayan ay ang Pennsylvania? Yes, Cheryl, because 19 electoral votes ang manggagaling doon sa estado na yon. At alam mo ba na hindi ko alam kung isa ka sa nakwentuhan ko na anchor dito sa mga nakalipas na araw. Kasi dapat nung Sunday wrap up na ng kanilang pagkakampanya, both camps. Pero isipin nyo, ginamit pa nila yung huling araw, yung Lunes, bago itong Tuesday na botohan. Ginamit nila yung Monday para maglibot pa sa Pennsylvania. Ganun ka-importante yung state na yan. Dahil sa dami na makukuha ang electoral votes dyan, hindi na kailangan pabayaan. Sa binalik-balikan nila yan o sinuyod nila nung buong Monday na yan. At doon dito sa nakikita mo pa, na monitor mo pa, maliban dito sa Pennsylvania, ano pa yung hindi pumapasok na malaking maitutulong sa kandidato? Paano ko ba? Sorry, hindi ko nakikita yung chart mo. Okay. Pero we still have Arizona, New Mexico. Yeah, Arizona. Arizona is also important. Oh, okay. So, sige, lahat tayo ay nagkita. Sinusubukan ko lakihan yung yung chart, pero hindi ko sa malakihan. Pero anyway. Okay, we still have, wala pa ang Nebraska, Wisconsin, ang Michigan. Ito ba mga mahalaga? Pero I think, sabi mo nga, dito tayo sa Pennsylvania at Arizona pa. Yeah, yung dalawang yun. Pero sabi nga, parang sa estado ngayon, yung mas marami na yung boto doon sa pula kaysa doon sa blue, mukhang kailangan bantayan na hindi na lang yung Pennsylvania sa Arizona, kundi yung iba pa na pwede makadagdag doon sa kakulangan ng needed 270 votes. All right. Maraming salamat for the update, Jovi Francisco, live mula sa Washington, D.C.